Itutuloy natin ito. Sandali lang sa mga headlines natin dahil merong isang Super Radio DZWB Last Report! yung bahagi daw ng Nagtahan Bridge sa Maynila. Pansamantalang sinara sa mga motorista dahil sa tumapong putik. May sanggaling yung putik na yan. Manny Vargas, Manny! Tama ka dyan, paring Arnie, ano? Yan nga yung anunsyo inilabas ng MMDA sa mga sandaling ito. Abiso sa mga motorista, iwasan po muna ang pagdaan sa may bahagi na Nagtahan Bridge northbound dahil na rin sa tumapong putik. Hindi pa kasama sa abisong inilabas ng MMDA kung ano yung dahilan o saan galing yung putik na yan. Pero sa ngayon ay sinabi nila na yan ay tinutugunan na ng mga tauhan ng MMDA. Mamaya magbabalik tayo para sa karagdagang mga impormasyon at yung mismong sitwasyon sa lagay ng trapiko dyan sa lugar ng Nagtahan. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat ito. Super Radio DZWB Last Report! Super Radio DZWB Last Report! Flash report operasyon ng buong passenger fleet ng may-ari ng lumubog na Ro-Ro vessel na MV Trisha Kirsten 3 sinuspinde ng Department of Transportation. Ididetalye sa atin ni Manny Vargas. Manny. Ipinagutos na ng Department of Transportation ang pag-ground o pagtigil sa operasyon ng lahat na barkong pampasero na pagmamay-ari ng Aleson Shipping. Kasunod ito ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa dagat na sakop ng Basilan. Inatasan din ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Marina o Maritime Industry Authority na magsagawa ng maritime audit sa loob na 10 araw katuwang ang Philippine Coast Guard sa lahat ng barko at crew ng Allison Shipping. Sinabi pa ni Lopez na magsasagawa rin ng full-blown investigation ng ahensya sa nangyaring paglubog ng Ro-Ro sa bahagi ng Basilan. Papanagutin niya ang lahat ng mapapatunayang responsable mula sa may-ari ng barko at mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Kinumpirma rin ng DOTR Acting Secretary na 317 na pasero at 27 na crew ang sakay ng lumubog na barko kung saan 18 kabilang ang isang sanggol ang nasawi. Sa 10 namang nawawala, 8 sa kanila ay crew ng nasabing Ro-Ro vessel kasama ang mismong kapitan ng barko bukod pa sa isa sa 2 Coast Guard Marshal na sakay nga ng sinawing palad na sasakyang pandagat. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat ito. Super Radio DZWB Last Report! Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Su. Super Radio DZWB Last Report! Empleyado ng isang LGU na nanakit ng e-trike driver sa Taguig. Tinanggalan ng driver's license ng Land Transportation Office o LTO. Balitang hatid ni Carlo Mateo. Carlo. Tuluyan ng sila at pinawalang visa ang driver's license ng isang LCU unit matapos kang masangkot sa road rage noong 1 linggo. Ngayong hapon, humarap sa itinatawag na show cause order ng LTO ang driver ng LGU ng Taguig City sa pagdinig na diniluhan mismo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacarilao. Ayon kay Asik Lacarilao, nagpresenta pa na video ang driver sa pangyayari. Sumalit sa kalaunan ay nakitaan pa ito ng mga paglaban o direktang nandiin sa kanya. Kabilang dito ang obstruction dahil hinabol at nagirgit ng driver ang nagmamaneho ng e-trike at binalagpag ang kanyang sakyan, reckless driving at improper person to operate a vehicle. Nang ma-corner ang e-truck driver ay sinuntok pa niya ito. Ayon pa kay Lacarilao, hindi lang bilang isang driver, kundi bilang isang manggagawa ng gobyerno, kinakailangan pairalin ang pagiging mahinahon sa lahat ng pagkakataon at huwag manakit ng kapwa. Samantala, hindi naman nakadalo ang e-truck driver na sinaktan ng empleyado ng pamahalaan. Ako si Carlo Mateo na GMA Super Radio DZWB Dapat Totoo. Maraming salamat, Carlo Mateo. Super Radio DZWB Last Report! Super Radio DZWB Last Report! State of calamity idineklara sa Tabaco City sa Albay dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Flash report mula kay Carlo Mateo. Carlo. Inaprubahan na ng sangguniang panlunsod ng Tabaco City ang pagdeklara ng state of calamity sa Tabaco City dahil nga sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon na inilagay sa state of calamity ang Tabaco City
upang magamit ang Quick Response Fund at mapabilis ang disaster response operation sa mga apektadong komunidad. Sa datos ng City DRRMO, halos nasa 500 pamilya na kinabibilangan ng 1,800 na makwita o yung mga tinatawag na internally displaced individual o IDPs mula sa 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano. Ang meron ng LGU ng Tabaco City, halos lahat ng mga nasaring makwit ay nagtatanim at nagsasaka sa loob ng PTZ o PDZ o Permanent Danger Zone. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZWB Totoo. Maraming salamat, Carlo Mateo. Super Radio DZWB Last Report! Oras alas 3:09 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Meron na ho tayo ipapasok muna na flash report alas 4:11 ng hapon. Super Radio DZWB Last Report! Mula ito kay Sam Nielsen, ang flash report, 5 kaso ng tax evasion, isasampa ng DOJ laban sa mag-asawang Diskaya. Sam, pasok Sam! Weng, 5 kaso nga ng tax evasion ang nakatakdang isampa na Department of Justice laban sa mga kontratistang sina Pacifico at Sara Diskaya. Sa text message ni Justice Spokesman Attorney Polo Martinez ngayong hapon, isasampaan niya ang mga kaso sa Court of Tax Appeals. Nilinaw naman ni Martinez na hindi pa kasama sa kaso ang St. Gerard Construction na pag-aari ng mga Diskaya. Resultaan niya ito ng pagresolba nila sa mga ginawang preliminary investigation sa mga Diskaya nitong mga nakalipas na linggo. Sinasaayos na lamang anya mga dokumento at ang mga kaukulang attachment hinggil dito. Hiwalay naman anya ang mga isasampapang kaso sa iba pang individual na sangkot pa rin sa flood control project. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Radio DZWB. Dapat totoo. This January, back to Super Radio DZWB Last Report! Double win sa Double B. Super Radio DZWB Last Report! Sunog! Sumiklabo ito sa isang storage facility sa Tanza, Cavite. Si Pamela Adriano. Pam! Pasok, Pam! Yes, Weng, sumiklab nga ang isang sunog sa isang storage facility sa barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Ayon kay Fire Officer 1 Christian Palmo ng Bureau of Fire Protection Tanza, nagsimula ang sunog kaninang alas 3:40 ng hapon. Sa ngayon ay nakataas sa ikalawang alarmang sunog. Hindi pa anya tukoy kung ano ang dahilan ng pinagbulan ng apoy at hindi pa rin natutukoy ang apektadong mga gusali o establishmento at mga apektadong residente sa naturang insidente. Antabayanan ang iba pang detalye maya-maya lamang. Ako si Pamela Adriano ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Super Radio DZWB Last Report! Ako po si Karene Santa Cruz at itong Big Time Balita. Narito ang ating Blast Report. Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ipinatatawag na ho ng DOJ para sa pagdinig sa reklamong plumber o pandarambong. Balitang pirutok ka ni Sam Nielsen. Go! Inumpirma nga ng Department of Justice na kanila nang pinatatawag itong sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPW Secretary Manuel Bunoan. Ito ay kasunod ng nakatagdang preliminary investigation o itong PI ng DOJ kaugnay sa kanilang kinakaharap na reklamong plunder. May kinalaman pa rin sa usapin ng flood control project. Ayon kay Justice Spokesman Attorney Polo Martinez, nitong Biyernes inilabas ang sabina laban sa 3 respondent para nga humarap sa PI. Itinakda naman itong preliminary investigation ng DOJ sa ika-2 ng Pebrero at ika-12 ng Pebrero ng taong ito. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZWB.